The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. On that day, an evening drew near on, Jesus said to his disciples, "Let us cross the other side." Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And another boats were with him. A violent squall came up and waves were breaking over the boat so that it was already filling up. Jesus was in the stern asleep on a cushion. They woke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, "Quiet, be still." The wind ceased, and there was great calm. Then he asked them, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?" They were filled with great awe and said to one another, "Who then is this whom even wind and sea obey?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Alam ko marami sa atin ang pagod at yun ay dahil malayo pa yung mga pinanggalingan. Mahirap ang biyahe at lalong-lalo na kapag may edad ka na, hinto-hinto. At kung may mga anak, may iiyak. Kaya marami sa atin siguro ang napapagod at pagod. Kaya pagdating natin dito, hindi mo rin masasabi na siguro ayaw lang makinig, kaya natutulog. Natutulog dahil sa pagod. Will not be surprised if Jesus himself was asleep during that time where the disciples experienced the squalls. Kapag nasa bangka ka at darating yung malakas na alon, talagang matatakot ka. At ayon sa ating Ebanghelyo, kahit kasama nila ang Panginoon, ang mga apostoles, ang mga kasamahan, ay takot na takot. At bakit? Napupuno na ng tubig yung bangka. Okay lang kung marunong kang lumangoy, pag hindi, talagang matatakot ka. At ginising nila ang ating Panginoon. "Teacher, do you not care that we are perishing?" And he woke up and tried to rebuke the wind and the sea. "Quiet, be still." At doon namangha sila dahil nagtigil yung hangin, namayapa yung dagat. Siguro sabi na ating Panginoon, "Pagod ako, gusto ko pang matulog, bakit ginising niyo ako? Bakit natatakot kayo?"
Wala ba kayong tiwala? Hanggang ngayon, sa napakaraming tao na pinagaling, sa napakaraming demonyo na pinaalis, hanggang ngayon, wala pa ba kayo tiwala sa akin? Mga kapatid, I think this is a valid question also for us. Sa mga problema sa buhay na atin eksperyensya, sa mga sakit, sa mga trials sa ating buhay, at pagod na tayo sa pag-iisip kung ano ang dapat nating gawin. Kung minsan, tumatawag tayo sa Diyos, at kung minsan, pagod na tayo sa ating pagdarasal, sa ating pagpupunta ng simbahan, ngunit wala pa rin nangyayari. Kaya ang tanong ng ating Panginoon, why are you terrified? Do you not yet have faith? Kuminsan, sinasabi natin na ang opposite ng faith is doubt. Pero dito, pinakita sa atin na ating Panginoon ng opposite pala ng faith is fear. Kapag ang tao ay takot na takot sa kanyang buhay, there will come a time that he will be paralyzed. Paralyzed of thinking, paralyzed of doing good works, paralyzed of moving on. Bakit? Dahil takot siya kung ano ang mangyayari sa kanya. What Jesus did during this time is just a matter of reminding us that God is our refuge, that God is our strength. Ang kailangan lamang po natin ay ang tiwala sa Diyos. Huwag nating sabihin na kahit nagsisimba tayo, nagdarasal tayo, walang trials, walang problema na darating sa buhay natin. Nandiyan ang Diyos at pinapatibay lamang ng Diyos ang ating paniniwala sa Kanya. Nandiyan ang ating mahal na ina kapag may pagdududa sa mga pangyayari sa ating buhay, pagdududa na iniwan na tayo ng Diyos, pinabayaan tayo sa ating mga pagdarasal, nandiyan ang ating mahal na ina. At again, she just reminds us to do whatever Jesus is telling us. So my dear friends, be still, be quiet, be calm.